episode of Pep Talk Election Watch Edition. I'm Rachel. And I'm Romel. Makakasama natin ngayon ang decorated military man, 4-time Senator and Vice Presidential Candidate, Mr. Gringo Honasan! Sir, we're so honored to have you here with us here on Pep Talk. Pinakaban niyo ako, Rachel. Maraming salamat for giving us this opportunity. We're very honored, sir. We're very honored to have you. Actually, matagal na namin sinaset up to. Tulad nga nasabi po kanina, kaya lang talagang thank you for coming here. Ako, parang duty, especially at my age. Importante na magkaroon ng dialogue with the next generation of leaders and citizens. Sir, napaka-ma-action ng buhay nyo, no, bilang mula sa pagsimula nyo sa military hanggang sa politika. Can you just share with us kahit paano yung insight, yung nararamdaman ng isang Gringo Honasan during that period? Well, Rachel, 17 years akong nagsundalo at I fought for our democratic way of life, no? And then 7 years na rebelde, ay lumabas ako sa sistema. Dahil ang pakiramdam namin noon parang hindi na sinusunod yung batas. Then 18 years ako na senador. Modesty aside, yung kauna-unahang independent na senator na nanalo sa national elections not only once, twice, or 3 times, but 4 times na. So this is my 18 years na ako na senador. So, okay naman. Siguro, magbabalik tanaw tayo ng konti. Nung una gusto ko maging pare. Ay, talaga po. So siguro ang kausap sana ninyo si Monsignor. And then, nagbago ang isip ko. Gusto ko maging doktor. Pero sundalo lang kasi yung father ko at ako ang panganay. Sabi niya, alam mo, pag nag-doktor ka, anak, napakamahal ng kursong yon, hindi na makakapag-aral yung mga kapatid mo. So, nagbago na naman yung isip ko. Sabi niya, ba't hindi mo subukan pumasok sa PMA? 4 years na scholarship yon, and then 30 years na steady na trabaho. Huwag ka lang gumawa ng yung hindi ka nais-nais. So, here we are. Tapos po, ano po yung pinaka-challenge or yung pinaka-memorable experience nyo being a soldier before, sir? Naalala niyo yung 1986 February Revolution? Ay, syempre po. Celebrate, kinommemorate natin mga February 22 to 25. Ang dami ko nang na-experience na armadong tunggalian, no? Dahil sundalo talaga, ang trabaho namin is management of violence. Pag may mga nanggugulo dyan na armadong grupo na hindi naman authorized, yun ang pinahahabol sa amin para maiharap sa batas, no? Pero pinakatakot ako noon, talagang kakaba-kaba ako. Nung tumawid kami, nung Sunday, February 23, 1986, tandang-tanda ko pa. Tumawid kami para pagsamahin namin si Minister Enrile noon, na Senator Enrile na ngayon, at saka si General Ramos, na naging president namin, no? O natin. Pagtawid namin ng EDSA, di milyon-milyon na yung tao. Kinakabahan ako, baka hindi ko alam kung anong magiging reaction nila dun sa ginawa namin na pag-break away from the administration. Dahil sundalo kami. Dapat sunod ka lang ng sunod sa utos. Lumabas kami dahil nawalan na ng credibility yung gobyerno nun. So doon ako kinakabahan. Pero nung magsigawan sila, ibig sabihin na wala lahat ng kaba ko. Yun ang yung moment na yun, yung talagang pinakatakot ako. Hindi para sa sarili namin, para dun sa posibleng mangyari. Napakaano po na malaman mula sa inyo na may takot pa rin pala kayo. Kasi pagka-graduate nyo sa PMA, diretso kayo sa South eh. Tapos, ang sinamahan nyo pang regiment, Scout Rangers. So parang, di ba yung mga Scout Rangers yan yung mga they can live sa namumuhay sila sa kagubatan, 5 araw ng Skyflakes lang ang dala. Hindi lang Skyflakes. May panahon noon, nasa kabundukan kami. So walang resupply ng pagkain, no? Alam mo, Romel, no? Rachel, kumakain kami ng lumot, yung tinatanggal namin sa mga bato-bato. Tapos pakukuluan namin, lalagyan ng konting asin. Yun ang pagkain namin for 1 week. Anyway, pero kasama yan sa trabaho. Pero yung pagiging sundalo, ang importante kasi dyan is focused ka sa trabaho mo. Kung kinakailangan
You must give up your life. At you must do what is necessary. Napakahirap na responsibilidad nung kailangan paminsan-minsan na gamitin mo yung sandata mo. So going back dun sa takot, no? Araw-araw na ginawa ng Diyos, no? Rachel, takot na takot ako. Kahit na ngayon, takot na takot ako. Baka ano itanong niya. Takot na takot ako na ma-disappoint ko yung God. Yung Panginoon natin, no? Whatever we call Him, no? And takot na takot ako na ma-let down ko, ma-disappoint ko yung country natin. Dahil sundalo ako, naging rebelde, naging senador, napakabigat na responsibilidad nun. At napakalaking blessing. At takot na takot rin ako na ipahiya ko o i-disappoint ko yung pamilya ko. So God, country, and family. So every day. Pero sabi nga nila, diba, yung courage is takot ka, pero pag may kailangan kang gawin, gagawin mo. Kahit na takot ka. I remember when you appeared in Unang Hirit recently, tapos tinanong po kayo kung anong mas gusto nyo, kung yung administrasyong Marcos or Aquino, and you answered Marcos. Can you explain why? Sundalo kasi ako nun, Rachel. Sabi ko, nung sundalo ako at na-experience ko yung administration ni President Marcos, nung hindi pa siya nagkasakit, that was before 1986. Mas mahusay, sa tingin ko, no? Magaling naman ang Commander-in-Chief si President Cory, pero mas magaling si President Marcos. Dahil pag may mission kami noon, hindi ako nagdududa sa nag-uutos sa akin. No? I never look back para i-check kung yung nag-uutos matino ba? Diba? Tama ba ang ginagawa? Tama ba yung desisyon? Legal ba yung orders? Nung panahon ni President Cory, siyempre, bagong upo siya na presidente after the administration of President Marcos, parang may pagdududa na baka hindi ito ang tamang direksyon. So, sundalo ako sa parehong administrasyon. At yun ang context, Rachel, ng pagsabi kong parang mas mahusay na Commander-in-Chief si President Marcos. Nothing personal. I was just asked kung alin mas mahusay. One word. So, sabi ko, President Marcos. Saka nung nasa PMA po kayo, lahat po kayo required to memorize the Sun Tzu's Art of War. So siguro po doon po na ano yung ganung klaseng leadership na kailangan dahitin mo, may isang salita, kung ano yung sinabi niya, dapat yun ang masunod. Alam mo, mabuti na itanong mo yan, Romel, no? Dahil, di ba, the highest skill in warfare is para i-neutralize yung kalaban, so-called kalaban, without fighting. Ibig sabihin, sasabihin mo sa kanya na pag nag-away tayo, isa sa atin masasaktan o mamamatay, no? O masusugatan. At in all probability, dahil may confidence ka, baka ikaw yung masaktan, ikaw yung mamatay. At ayaw nating mangyari yan. So, ganun ang level ng skill, dedication, at professionalism. Ha? The second is, pag nasaktan ka, baka maging incapacitated ka. Pinaka-worst form ng confrontation is kung kailangan magkasakitan kayo, no? Magparilan, no? To the death normally ang laban sa baba, no? You must be willing to die, must be willing to kill, no? So yun ang context naman nun, na takot ako na maniwala kayo, no? Ang pinakaayaw ng violence, yung sundalo. Akala natin, di ba, mga war freak yung mga sundalo na gusto parilan kagad. Hindi. Dahil kami yung unang umaharap. Ang pinakamabigat para sa na iniisip namin, nararamdaman is pag may civilian sa gitna na nahuhuli sa crossfire, diba? Okay lang kung rebelde, sundalo, kriminal, no? Magtunggalian, no? Pero pag may nasasaktan na civilian, napakabigat sa konsyensya namin nun. Bakit kailangan? In fact, idadagdag ko lang, no? Sinasabi ng mga rebelde, pinaglalaban nila yung mga mahirap, yung mga naapi, yung mga biktima ng kawalan ng hustisya, no? Yun din ang sinasabi ng government, di ba? Nung troops, nung sundalo, ng pulis, no? Ang hindi ko maintindihan kung bakit ang nasasaktan una, yung mga inosenteng sibilyan. So napakalaking basihan yan para matigil na, yung tinatawag na peace process, no? Matigil na yung armadong tunggalian para may progreso na, makapagtrabaho na, yung gusto maghanap buhay ng maayos, no? Para masuportahan yung pamilya na. So, yun ang dilema palagi ng sundalo. Bakit tayo nag-aaway? Bakit kailangan magkasakitan?
civilian ang nasasaktan. Mga properties nila ang nasisira. What did you tell your kids? Kasi hindi naman lingid sa kaalaman ng publiko na they didn't want you to run as VP. Sana. Sabi ko dun sa bunso kong anak, diba? Graduate ng UP Conservatory of Music. Sabi niya, Papa, ibabas na naman ako niyan sa social media na ginamit nyo lang ako. Yung pa-attend pa kayo ron sa The Voice, no? Akala nila, pati ako, ginamit nyo sa pamumulitika. Sabi ko, anak, that's part of who I am. Ako ay isang mabuting sundalo. Diba? Bakit ako tumakbo? Tahimik na ako. Bala ko na mag-retire sa 2019, no? When my term ends, no? Itong term na kung saan ako na-elect noong 2013, no? Kung pinabayaan kong tumakbo, yung standard bearer ng partido na tinutulungan kong i-organize at palakasin. After 4 elections as an independent, the first truly independent senator in Philippine political history to win in national elections. Hanggang ngayon, unbroken record na yan, no? Yung once record na yun, 4 na beses. Dahil wala akong pera, wala akong partido, no? Ako yung original na foundling. Inaampun ako palagi ng mga coalition, no? So pag binabayaan ko, the most honorable thing to do would be for me to resign. Nakakahiya ako. Maraming issue nung kay Vice President Binay, no? Pero sabi ko, sa korte na yan. Pero tungkulin ko bilang mahusay, Vice President kasi ako ng una. Pag binabayaan ko tumakbo yan, di kawawa naman. Nakakahiya ako sa partido. Yun nga, sabi ko, mas mabuti akong sundalo kaysa politician. Hindi po ba, may impression po yung iba na baka may either napilitan po ba kayo na mag-VP because si VP Binay was trying to court sila Grace po unang mga lumitaw na pangalan, si Bongbong Marcos as running mate. Ano po yung comment nyo doon? Kahit na, Rachel, kahit na last choice ako, wala naman akong ego Wala naman akong stariray complex, no? Na kahit na force to good kayo sa akin, no? Basta ako, pag tungkulin ko, gagawin ko. Kahit na nag-iisa ako, no? Noong una, mahirap. Dahil first, kailangan ipaliwanag ko sa pamilya ko, no? Kay Kai. No? Pangalawa, hindi ako prepared to run as Vice President. Pero nung sabihin kong, okay, basta suportahan ninyo ako, pagdasal niyo ako, basta bigyan niyo naman ako ng konting respeto at kahiyan. 100% na ako. Kaya ngayon, gising ka na madaling araw, tulog ka na madaling araw, 2 to 3 hours of sleep, isip ka pa ng isip, di ba? Dahil late ako nag-decide Yung mga ibang nagbalak, tumakbo, kaya matataas ang rating dahil maaga sila nagsimula. Walang problema sa akin yun. In fact, mas mahalaga sa akin, kisa sa resulta ng eleksyon, yung magiging proseso. Dahil sabi nga nila, destiny ito Kahit na anong gawin mo, pag hindi para sa'yo, no? Hindi mo destiny na maging presidente o vice president, wala kang magagawa. Pero yung pangdaraya, medyo gawayan ng tao At yan ilalabanan ko. So kahit na anong mangyari sa May, basta clean, credible, free, and honest elections, ako, sinasabi ko ngayon, let's get behind our elected leaders, national or para ma-unite na. Ngayon, nagkakapersonalan. Di ba? Iisipin mo. Kung after May, kung sino maupo, di hahabulin na naman yung na personal sa kanya, nung kampanya. Wala nang katapusan. Senator Bingo, kasi po, bukod kay Vice President Binay, sino po ba yung sa tingin nyo, halimbawa po, mahalal na po kayo as Vice President, sino po ba yung sa tingin nyo makakatrabaho nyo ng maayos sa mga presidente natin? Na mga kandidato? Except for Vice President Binay? Opo, except for Vice President. Ako lahat. Tinatanong ako, Romel, Rachel, kung ano daw ang trabaho ng Vice President. Sabi ko, ang trabaho ng Vice President ay maghintay. Maghintay kung ano ibibigay sa kanyang trabaho ng incoming President. Pero officially, according to, ayon sa batas natin, ang trabaho ng Vice President is, let's say, may state visit yung Presidente. Ikaw ang officer in charge. Take over ka. Parang officer in charge ka. So, kailangan yung Vice President kasing capable ng Presidente. No? At siyempre, yung sinasabi ng iba na pag temporarily or permanently incapacitated, ikaw ang tatayo. Katulad ng mga nangyayari minsan na sasaktan yung Presidente, kakasakit, o may nangyayari, take over yung Vice President.
Pero napapag-usapan namin ni Vice President Binay na tutulong ako sa anti-criminality. Dahil akala nila di ba, sundalo yung sinasabi nila. Well, sa atin lang, no? 3 beses na akong tumayo sa gates ng Malacanang Palace in full combat gear. Wala naman akong imbitasyon. So, yun yung rebelde ako, no? Kaya lang noon, hindi ko alam ang gagawin ko. Dahil rebelde nga, no? Parang hindi clear sa akin ang mangyari. Ngayon, alam ko exactly ang gagawin ko. First, tutulong ako sa security. Pero yung security ba na parang generic? Hindi lang yung security na, police na bahala dyan o militar, no? Security, let's say, food security, no? Job security. Isipin mo pag naipit kang yun sa traffic at ordinary laborer ka, na late ka ng 2 to 3 hours, baka sisantihin ka, no? Security ng OFW natin. Aalis, malusog, malungkot pero puno ng pag-asa. Pagbalik, nasa kabaong, no? So, security of our streets, our homes. Di ba ngayon, pinapasok na yung mga tahanan natin ng mga criminal elements. So, security sa bawat kalsada, bawat barangay, di ba? Bawat probinsya, bawat city, hanggang makakuha natin yung security sa buong bansa. Para maasikaso naman natin yung security sa West Philippine Sea. Para 100% tayo. Pero yung katapat natin doon, malalaki na mga bansa, mga mayayaman na bansa, no? So, pagtutulungan yan, dahil hindi yan kakayanin ng kahit na anong gobyerno. Kailangan talaga tulungan ng taong bayan. So ano po yung magiging hahawakan ng departamento kung sakaling nasa na po kayo? Sinasabi na ni Vice President Binay na may naisip na siya na i-designate as Secretary of Interior and Local Government. No? So, okay lang sa akin yun. Pero kung sabihin niya na ang organized crime, drug pushing, mga rapist, mga kidnapper, riding in tandem, mga terrorista, national security problem. Kung gawin niya akong national security advisor, no? Malaki ang maitutulong ko ron. No? Security sa loob ng ating bakuran at security sa labas. May mga ideas na ako na galing sa experience. In fact, yun yung isa ring pagkakaiba namin siguro sa ibang nagpipresenta na kandidato, no? Na kami may experience na at may track record. Yung mga bintang, sa korte na yan, no? Pero sa ngayon, on record, kami lang ang tandem na may kakayahan at karanasan. Importante yun dahil sa dami ng problema natin, hindi ka na pwedeng after May, upo ka, sabi mo, meeting muna tayo. O ano gagawin natin yun? Ang gagawin namin, pagpapatuloy lang namin yung ginawa na, let's say, ni Vice President, yung ginawa ko na nung career ko as soldier, rebel, and senator. So pag pinagsama mo yan, I think we will provide a better direction. No? Mas capable kaming team. Modesty aside. Nabanggit nyo rin na sa isang interview nyo na ang BFF nyo raw si Tito Sotto. Bakit po? Paano siya lang yung kaibigan ko na hindi inisip yung sarili niyang kapakanan? Kahit ano pagdaanan ko. Akala ko mahirap maghanap ng kaibigan sa politika. No? Pero si Tito Sen, kung parang buo kami, many times over. Okay? Hindi ako iniiwan yan. At wala rin akong balak iiwan. Hindi kami magbarkada as in. O nga po, napaka-unlikely nung unlikely. Nasa entertainment field siya. Pero si Tito Sen, underrated yan. Naging presiding officer yan ng Quezon City government as vice mayor nung panahon ni dating Mayor Simon. Akala natin, di ba, nakikita natin sa Itbulaga, yung sa Aldab, no? Pero underrated. Napakagaling yan. Di ba? Kumbaga sa manok, panderby yan. Kung papipiliin ako, let's say, wala yung ibang kandidato, President or Vice President, I would support Tito Sen. Ganun kami close. Walang tanong. Parang si Senator Enrile. Senator Enrile, parang tatay ko. Si parang Tito Sen. No questions. Hindi ako nagtanong, bakit pare? Hindi. Basta sinabi niya, pare, dito tayo. Dito tayo. Walang problema. Hindi niya ako ipapahama. At tag-araw, tag-lamig, tag-bagyo, lindol, magkaibigan kami. Sa Senate na po kayo nagkakilala or prior to... Before that, maalala mo, noong 1986, siya ang sumulat ng kanta, yung Magkaisa. Di ba? So, napagtugma. Tuwing reunion nga, na iniimbita kami, nagsasama kami ron, no? At lalong tumingkad ang pagkakaibigan namin nung pareho na kaming senador. Minority floor leader siya for a while,
Naging assistant minority floor leader ako, no? Sa akin, walang masyadong usapan. Para pala kayong partner ng Robin. Oo, ako yung Robin. Ayun, ako, Pepsters, ang dami natin natutunan mula kay Senator Gringo. Now, tanungin naman natin siya, sir, tungkol sa mga positions niya on certain issues sa bansa. Unahin po natin yung kailan lang napakainit yung same-sex marriage po. Ayon sa batas, hindi pwede yung same-sex. I may not agree, ha? Mabuti. Akala ko, kinabahan ako, baka sabihin niyo, one word. Mamaya po. Kailangan sumunod tayo sa batas. I may not agree. Bakit? Kamo. Okay, magpaliwanag, no? Ano ba naman ang napakasama sa dalawang tao na ginawa ng Diyos? Magsama. Whatever sex, no? Tapos, mag-adapt ng bata. Pakainin yung bata. Palakihin. Pag-aralin. What is so bad about that? Kaya lang, ayon sa batas, hindi pwede. So, it's a moral and a legal issue. So, pag tinanong ko, susunod ako sa batas. Para sa akin, according to the law, mambabatas ako eh. Ako pa susuway sa batas. Yun ang paglilinaw na gusto kong sabihin sana. At thank you for giving me this opportunity. Pero kung sakaling bigyan po kayo ng oportunidad, yun nga po yung stand nyo na hindi naman kayo against, pero meron po tayong batas. Meron po ba kayong gagawin para mapagbigyan yung mga taong kailangan dyan consensus. Iikot ako, magtsatsaga ako. Ikutan yung simbahan, di ba? Para dun sa moral issue. Simbahan lahat ng religious, para malaman yung feeling nila, no? Tapos iikot ako sa ibang mga sektor, di ba? Para malaman kung anong consensus. And then, yun ang magiging basehan ko para gawin yung nararapat sa batas. Amyendahin, i-repeal, o bagong batas para maging mas liberal. Sa ibang bansa, di ba? Kahit na sa US, yung ibang states pwede, yung ibang states hindi pwede. So, ibig sabihin, hindi yan black or white issue. Yan ang pinag-iisipang mabuti. Pero siyempre, kailangan dyan, nakakatulong ba sa ating lipunan? Pag pinayagan mo, mababawasan ba yung kaguluhan? Mababawasan ba yung gutom? Diba? Yung poverty, yung kawalan ng justisya, yun ang mga basihan. So ngayon, kailangan mag-usap-usap lang ng Pilipino. No? But sa ngayon, as it is, sabi ng batas. At pag tinanong mo siguro yung religious groups, sabi ng Bible. Pag tinanong mo yung mga kapatid nating Muslim, sabi ng Quran, ganito. So may mga position sila. Ngayon, malalaman natin yan over time. Divorce. Legally pwede. Diba? Again, moral issue. Pero alam mo, kontra ako doon. Rachel, bakit? Bago ka magpakasal, mag-isip-isip ka. Till death do us part. Diba? For better or for worse. So yung pinag-uusapan niyan, yung sagrado na institusyon na pamilya. Although yung reality, maraming nagsasama ngayon na hindi naman kasal. Ayun ang kailangan ayusin natin, no? Responsible parenthood. Magsasama, walang benefit ng kasal, tapos maraming bata. Hindi naman mapag-aral. Hindi naman mapakain. So parang injustice yun. Hindi naman kasalanan ng bata na, diba? Isinilang sila. Hindi naman sila tinanong, gusto mong buhay o hindi. So again, hindi yan mga simpleng issue. Kailangan pag-aralan. Pero ang basehan ko rito is, nakakatulong ba yan sa nation building? Pagpapatibay nung lipunan natin. Family eh. Diba? Family ang pinag-uusapan niya. So, kontra ako sa divorce dahil tinatamaan yung our most basic, diba? Strongest political, social, and economic unit. More or less, nabanggit niyo na po dyan sa pagpapaliwanag niyo, yung stand niyo sa RH law. Yung RH law, kontra ako dyan. Kami ni Tito Sen. Dahil, isipin mo, matagal akong chairman ng Senate Committee on Agrarian Reform. 30 million hectares ang lupain natin. I-round up mo, 100 million tayo. So, 3 Pilipino, pwede mong pagkasyahin sa 1 hektarya. That's 10,000 square meters. Sa ibang bansa, Rachel, no, Romel, kumakain sila sa 1 square meter na pananim. Fruits and vegetables. High-tech lang, ano? So, hindi dapat maging liability ang populasyon. Yun lang kailangan may ginagawa na pag-aaral, napapakain. Tulad ngayon,
sinasabi natin tayo ay independent sovereign state. Eh yung bigas natin, either ini-smuggle o ini-import. So, paano yung magsasaka natin? Paano sila maging productive? No? Yan ay tungkulin ng gobyerno. Kung hindi natin mapakain yung populasyon natin sa sarili nating itinanim, no? At inaani, ba't natin tinatawag na Republic of the Philippines tayo? Yun yung mga kailangan i-resolve nung next administration, no? Kaya kailangan mag-ingat tayo sa pagpili. Hindi ako nangangampanya. Sinasabi ko lang, pag-ingatan natin mabuti. Kailangan hindi naman ito madadaan sa forma. Di ba? Opo. BBL. BBL. Kung ang kahulugan ng BBL ay pangmatagalan na kapayapaan, pabor ako dyan. Pero ayon sa pag-aaral namin, kaya nga hindi lumusot yan sa Senado sa ngayon, hindi ko alam kung may panahon pa, is dahil may mga provision na parang kulang o kaya taliwas sa Constitution. Hindi naman natin pwedeng payagan yung Constitution na mabiolate, no? At saka isang grupo lang ito. Sino ba naman ang ayaw ng peace? Kaya lang, linawin natin dahil pati yung revenues, yung kikitain, kailangan malinaw kung saan pupunta yun. Pangalawa, let's say, itong table na ito, ang areas in question, no? Aba, hindi lang naman puro Muslim yan. May mga Christian communities. Bakit naman natin pipilitin? So, ang sinasabi nila is kulang sa konsultasyon. Doon sa mga maapektuhan. Doon sa mga dapat makinabang, or pag nagkamali tayo rito, magiging biktima. Baka lumala ang problema. So, pag-aaralan mabuti yan. Naintindihan ko yung mga feeling ng mga kapatid nating Muslim, no? Yung rebel groups, na gusto na rin ibaba yung armas nila. Pero, magdahan-dahan tayo rito. Hinay-hinay tayo. Sir, Freedom of Information Bill po. Tayo ang nag-shepherd niyan noong 15th Congress. Chairman kasi ako ng Senate Committee of Public Information. Naipasa namin on third reading. Hindi na ilusot sa House. Sa Kongreso. In fact, binago namin yung acronym, di ba? FOI, Freedom of Information. Ginawa namin POGI Bill. People's Ownership of Government Information Bill. Ibig sabihin, yung gobyerno mismo, Romel, no? Rachel, ang may-ari niyan yung tao. Lahat ng transaksyon. Pwera lang, doon sa mga maglalagay sa alanganin sa atin. Let's say, security policy, foreign policy. Pag may kasalukuyang ongoing na negotiation, na pag binulgar mo lahat, makakasama sa public interest, wag muna. Sa tamang panahon, pwedeng ilahad na. No? Pero dapat talaga transparent. Kung may FOI sana tayo ngayon, hindi na tayo dumaan doon sa hirap at sama ng loob dahil dito sa PDAP at DAP issue. Dahil lahat nandyan. Nakalatag. Nakalatag. Isang pindot mo lang, nandyan na. Nasa website. No? So, people's ownership. It's the people who own government. By the people, of the people, for the people. Territorial dispute. Nako. Tama na yung ginawa natin. Di ba? Nanalo na tayo sa round 1. Tinable na natin sa International Tribunal. Ibig sabihin nun, okay, parang korte. Sinabi na ng International Tribunal, o China, kahit na magpadala kayo rito ng abogado nyo o representatives, saklaw namin kayo. At kailangan sumunod kayo dahil member kayo ng UN eh. Okay na tayo ron. Kaya lang, hindi natin alam kung kailan matatapos, kung kailan yung ruling, no? So, ang second step natin will be, tingnan natin itong mga bilateral, multilateral na arrangements natin, no? Security o economic. Itong Visiting Forces Agreement, Mutual Defense Treaty, no? At pag-aralan natin kung nakakatulong sa atin at sa kausap nating mga bansa. Kung hindi, ba't pa natin pagpapatuloy? Okay. So, kung kayo po, pabor kayo dun sa bilateral talks po with Hindi, China. with China. Dapat multilateral. Dahil gusto ng China, bilateral, one-on-one, napakalaki nila, napakayaman. Wala tayong kalaban-laban. Diba? So, sabihin natin, o ASEAN, sabay-sabay tayong humarap sa China. US, meron kaming treaty with you. Abi, pag nagkagulo dyan, pag winater canon, yung mga mangingisla namin, tutulong ba kayo o hindi? Linawin na natin yan. Pero ang last option talaga, Rachel, no? Romel, is yung joint exploration and use. Habang nililitis yan sa International Tribunal, habang multilateral natin, sabihin natin sa China, o ano ba nasa ilalim niya? Natural gas o oil? Or all of the above? Pag-usapan natin, kayo may technology, kayo mayaman, i-compute na natin kung gaano karaming, ilang barrels yan, no? At paghatian muna natin.
habang nililitis. Para hindi na tayo mag-away-away. Di ba? O sige, sabi niyo, 20% sa inyo, tapos maghati na lang yung iba. Basta gano'n ang usapan. As long as it does not violate our Constitution. Ano naman ang napakasama ron? Pero ang kagandahan ron, napapag-isip na natin yung mga ibang neighbors natin sa ASEAN, na ganun pala dapat ang approach. Actually, magaling tayo sa negotiation, di ba? Tayong mga Pilipino. Ang galing nating makiusap at kausapin. Last na lang po para sa akin, lower income tax po. Dapat. Bakit na? Di ba sabi na, dalawa ang sigurado sa buhay. Death and taxes. Bakit naman natin gagamitin yung taxes para mapadali yung pagkamatay? At bakit naman natin gagamitin yung pagkamatay para dagdagan lalo yung taxes? In fact, yun ang proposal namin ngayon. Lahat ng income, below 30,000, walang tax. Okay? Maghanap tayo ng parang, mangutang tayo. Pero huwag na natin pabigatin yung buhay nung hirap na nga. Diba? Pwede mong pambili yan ng gamot. Lalo na yung mga senior citizen, di ba? Pang-repair nung tumutulo na bubong. Baka pagkain yan para balanced diet, no? Baka tiga-alaga sila ng apo nila. Di ba? Pang-sustento din yan, no? Bakit natin dadagdagan yung pabigat sa kanila? So, kontra ako dyan. Totally kontra. Maghanap tayo ng paraan. Ipangutang natin. No, ipangutang natin. Pero huwag natin pahirapin yung buhay ng mga nahihirapan na ngayon. Parang pa niya, di ba? Yung SSS. Di ba? Diyan na lang umaasa. Tapos sasabihin ng gobyerno, kung kasi sa 2027, baka maubusan. 2027 pa pala, baka next year patay na kami. Dahil hindi nyo pinagbigyan. Dapat na dagdagan. Ano ba naman yung 2,000 pesos? Babalik ako dun sa, hindi ko alam kung confirm, no? Yung sweldo at bonus ng mga opisyalis ng itong mga government corporation, talagang obscene, talagang immoral. Paano mo ipapaliwanag yan? Doon sa mga napakarami, di ba? Daan libo, na ayaw mong bigyan ng increase na 2,000 pesos. Ano ba naman yun? Correct, ayan. At dahil dyan, sir, it's now time for our Pep Talk Challenge! Ano nangyayari sa akin? Ayun, ang game po natin ay one-word game. Magbibigay po kami ng mga names ng... Tapos po, i-describe niyo po sila in one word. One word? One Yes. word lang. Pero walang time limit. Walang time limit. Sige. Basta one word, no? One word lang. Dahil kinabahan ako, baka IQ test ito. Naku, bagsak ako sigurado niya. Okay, first, number 1, ERAP. ERAP. Charismatic. Okay, number 2, sir. GMA. GMA. Victim. Pinoy. Pinoy. Trying. Jojo Marbinay. Jejo Marbinay. Healing. Okay. Cory Aquino. Cory Aquino. Icon. Ferdinand Marcos. Ferdinand Marcos. Teka muna. Visionary. Tapos maghabol po ako ng isa, si former President Ramos. Statesman. Ayun, thank you very much, sir, for being here with us. Pero bago tayo tuluyan magtapos, 30 seconds po to tell our followers or readers na bakit po nila kayo iboboto as Vice President sa 2016 elections. Dahil sa ako po ay may karanasan at kakayahan, itinaya ko yung buhay ko, no, para sa ating demokrasya, para sa ating susunod na henerasyon ng mga leader at mamamayan. So, 17 years na sundalo, 7 years na rebelde, 18 years na senador ng Republika. On record ko, lahat ng ginawa ko dyan. At uulitin ko, itataya ko uli ang buhay ko just to make sure na yung kinabukasan ng ating mga anak at mga apo ay maging matatag. No? Ang misyon ng henerasyon namin ay gawin kayong lahat, no, na matalino, malusog, malakas, ligtas, at masaya. Yan ang mission namin dahil you are our most precious, strategic, and renewable resource. Lastly po, itong bansa natin napakaganda. Napakamatulungin nating mga Pilipino. And I put that on record. Ano man ang maging resulta as long as you are able to make rational, intelligent, informed choices that will affect your future. God bless our country and our people. Hi, Pepsters!
welcome to another episode of Pep Talk Election Watch Edition. I'm Rachel. I'm Romel. Balik. Sir, sorry po. Medyo kinabahan ako kay sir.